Bago pa man magsimula ang pinaka-inaabangang Game 7 ng OKC Thunder at Denver Nuggets, may lumabas ng balita na grade 2 ang natamong hamstring strain ni Aaron Gordon kung saan kakailanganin nga nitong magpahinga ng isang buwan. Kaya dahil dyan mas lalo lamang nadihado ang Denver Nuggets. Alam rin naman nga nila kung gaano kahalaga sa kanilang team si Gordon lalo na sa scoring, rebounding, depensa. Kaya kahit hindi pa nagsisimula ang Game 7 kanina, marami na ang nagsasabi talo dito ang Denver Nuggets sa tuluyang malalaglag. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng injury ni Gordon, puwersa pa rin naman itong maglaro sadyang hindi lamang kinaya ng Denver ang lakas ng Thunder sa Game 7 matapos sila ditong matalo 125-93. Tagumpay nga ang OKC na magamit ang home court advantage para makuha ang momentum at magkaroon ng scoring run habang ang Nuggets nagkakagulo sa depensa at hirap ngang makagenerate ng opensa. Dahil sa pagkatalo ng Denver, tuluyan na nga silang malalaglag. Samantala, ang OKC naman aabante sa West Finals para makalaban ang Minnesota Timberwolves. Samantala, aminin man natin sa hindi talaga magiging madali ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Giannis Antetokounmpo, kaya mas nakafocus pa rin naman Lakers sa mga bagay na pwedeng magawa. Kagaya ng pagkuha ng bagong sentro para kina Luka at Lebron. Sa katunayan, kahit man hindi pa nagsisimula ang off-season, naglilista na nga sila ng mga bagong sentro na afford nilang makuha sa isang trade. Bukod dyan, sa pagkuha ng bagong sentro, balak rin naman nilang gamitin ang kanilang hawak na 55th overall pick sa NBA draft para lamang makakuha nito. In fact, majority sa pinapa-workout nilang draft prospect sa kanilang pasilidad, puro mga big man, kagaya ng 6'11" center na si Danny Wolf mula sa University of Michigan. Bali dito, nag-average siya ng 13 points a game, 9 rebounds, 3.6 assists at 1.4 blocks per game, kung saan tinatawag pa nga siya dito bilang Baby Jokic dahil sa pagiging skilled nito na big man na kayang magdala ng bola, gumawa ng plays at pasa, kumuha ng rebound, dumepensa at higit sa lahat meron tong shooting sa 3-point line na siguradong babagay kasama sina Lebron at Luka Doncic. Sa kabilang banda naman, sa unang pagkakataon simula taong 2000, maghaharap na naman muli sa Eastern Conference Finals ang Indiana Pacers at New York Knicks matapos nilang i-upset ang kanilang kalaban na Cleveland Cavaliers at Boston Celtics sa second round. Para nga sa inyong kalaman, hindi pa nananalo ni isamang beses ang Knicks sa Pacers sa huling tatlong paghaharap. Sa madaling salita, dinodomina ng husto ng Pacers ang Knicks sa tuwing nagkakatapat sila sa 7-game series. Ngunit this time, iba rin naman nga daw ang sitwasyon dahil base sa inilabas na balita, llamado dito ang New York Knicks sa magiging laro na magsisimula ang Game 1 sa May 22. Halos lahat ng mga tao sa Amerika naniniwala na may papanalo ng Knicks ang serye. Lahat rin naman ng ESPN analyst nagsabing Knicks ang mananalo dito na isang malaking disrespect para sa Pacers sa kabila ng nagawa nito sa playoffs. Pero meron rin naman daw explanation dahil bukod sa pagkakaroon ng Knicks ng home court advantage, sila rin naman ang mas may maroong malakas na lineup. Kaya expected nga daw na magagawa ng Knicks ang maagang lumamang lalo sa Eastern Conference Finals.